Sa ngalan po ng ating Panginoong Kristo, ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, gikan diri sa bayan ng Hinigaran, Church of God's Miracle Hinigaran. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa Jesus is the Answer. Ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay patungkol po sa finished work of Christ. Mula po sa Hebrew chapter 9 verse 28. Ang sabi po sa wikang Banyaga, so Christ was sacrificed once to take away the sin of many people. And he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Christ. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y saglit na manalangin o amang banal na siyang makapangyarihan minsan pa. Maraming salamat muli na kami ay binigyan mo ng pribilehiyo upang makalapit sa iyo at makapag-aral ng iyong salita. Salamat sa patuloy na kapatawaran at pagpalain mo kami sa mga salitang mahayag sa gabing ito. Maraming salamat na ikaw ang Diyos ang patuloy na mapapurihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Finished work of Christ. Sabi sa Hebrew chapter 9 verse 28 sa wikang Tagalog, gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. This month, we will talk about the finished work of Christ in this earth on the cross. It has been 2,000 long years ago. He said, it is finished. Pinatunayan niya sa chapter 19 ng John, verse 30. Sa John chapter 19, verse 30, nang masipsip na ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Inuyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So makita natin, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Tinanggap na niya ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo dahil natapos na niya ang kanyang gawain dito sa mundo. Ano ba ang mga gawain na tinapos ni Jesus or ang kanyang misyon na tinapos ni Jesus dito sa mundo at ang kanyang tinatawag na finishing lane ay walang iba ay ang cross ng Kalbaryo. Number 1, his finished work. Jesus Christ was sacrificed once. Ito ang unang ginawa niya. Siya ay nagsilbing sakripisyo upang, sabi nga, he was sacrificed once to take away the sin of many people. Sinabi niyan sa Hebrew chapter 9 verse 28. Kaya makita natin na pinatutuhanan ni John the Baptist sa John chapter 1 verse 29. Kinonfirm niya na naganap na siya nga ang tinatawag na kordero, hain para sa ating mga kasalanan. Siya yung tinatawag na, sabi nga, John the Baptist confirmed that Jesus is the lamb that was slain, sacrificed for our sins as a ransom. So, buhay niya, dugo niya, laman niya, ang ibinayad upang tayo ay mabawi sa kamay ni Satanas at maabswelto sa dagat-dagatang apoy na kaparusahan eternally sa mga taong humiwalay sa Diyos dahil sa kanilang pagpapatuloy sa pagkakasala. So,
tinapos na ni Kristo Jesus ang kamandag ng kamatayan sa impyerno sa pamagitan ng kanyang haing handog na buhay, dugo, laman, buhay, sakripisyo sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng ating kasalanan o utang sa Diyos dahil sa kasalanang ating ginawa. Jesus Christ is the ransom na kung saan ay inalis niya ang lahat ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Tayo na sumampalataya sa Kanya, na ang Kanyang dugo ang naglinis at ang Kanyang katawan ay nagsilbing handog na buhay, na banal at matuwid sa harapan ng Panginoon. Si Jesucristo lamang ang karapat-dapat na isang taong walang kasalanan. Siya lamang ang karapat-dapat na maghandog nito para sa kabayaran ng kasalanan ng sandaigdigan. Kaya pinatunayan ni John the Baptist sa John chapter 1 verse 29 na siya ang tinatawag na the lamb that was slain, no? Sabi nga sa wikang Tagalog, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan sa sanlibutan. Anong ginawa niya? Yung natapos niyang gawin, ihandog ang kanyang buhay upang mapatawad tayo sa ating mga pagkakasala, upang tayong lahat na sumasampalataya sa Kanya ay huwag magpatuloy sa pagkakasala. Huwag nating hayaan na tayo ay patuloy na alipin ni Satanas at ng sandaigdigang ito ng makamundong pamumuhay. Dahil ang ginawa ni Kristo Jesus sa atin sa krus ng Kalbaryo ay minsan lang siya ang namatay, at yun ay enough na para lubos na patawarin tayo sa ating pagkakasala. Tiniis niya ang lahat ng hirap for you and for me, for the sake sa iyo at sa akin, upang wag nating maranasan ang hirap na panghabang buhay sa dagat-dagatang apoy doon sa impyerno sa kabilang buhay. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ligtas na tayo, wala na tayo sa sumpa ng kasalanan. Kaya wag nating hayaan na mapadamay tayo sa simbuyo ng kasalanan ng mundong ito. Wag nating hayaan na tayo ay nasa side ng mga taong pasama ng pasama, kundi tayo dapat na tunay na mga sumasampalataya kay Kristo na inangkin natin na tayo ay binayaran na ni Kristo Jesus sa pamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, ng kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo. Kaya wala na tayong kamandag ng kamatayan sa impyerno. Sabi nga, hindi na tayo mapaghaharian ng kamandag ng kamatayan dahil ang kamatayan ni Kristo Jesus is enough para sa atin upang patunayan na tunay na tayo ay ganap ng malaya sa espiritu ng kasalanan at malaya sa destinasyon na buhay na walang hanggang kahirapan. Through the Lord Jesus Christ, siya ang tinatawag na kordero ng Diyos, ransom, na sabi nga, haing buhay na handog, kaaya-aya sa atin. Hindi siya nangiling isakripisyo ang kanyang buhay sa iyo at sa akin. Kumusta ka? Ikaw, kaya mo rin ba isakripisyo at willing ka rin ba na ang iyong buhay ay ihandog para kay Kristo? Yamang nalaman mo
na ang buhay ni Kristo, ang katawan at dugo ay sinakripisyo niya upang ihandog sa iyo at sa akin, upang tayo ay mapalaya sa kamandag ng kamatayan eternally doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, minsan lang si Kristo namatay, and that's enough. Kaya sabi nga, wag na tayong magpatuloy sa pagkakasala. Wag nating hayaang mawala ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo Jesus sa ating buhay upang mapatawad tayo at maabsuelto. Sabi nga dito, through His death, we're forgiven and held. See? Sinong makapagpapatawad sa atin? Tanging ang Diyos lang. Sinong makapagpapagaling sa atin? Tanging ang Diyos lang, na siyang nag-alay ng buhay sa iyo at sa akin. Nakahanda siyang mamatay. Tiniis niya ang lahat ng hirap upang tayo ay maabsuelto sa kahirapan na habang buhay dito sa lupa at sa kabilang buhay doon sa impyerno. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. My dear brothers and sisters in Christ, pasama ng pasama ang mundong ito. Kaya wag mo nang hayaan na matalsikan ka pa ng kasalanan at karumahan ng mundong ito. Hayaan mo na sa pamagitan ng dugo ni Kristo Jesus, patuloy na ikaw at ako ay ma-preserve at wag hayaan na mahila pa muli ng kasalanan upang itulak ka doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya magpakatatag tayo, my dear brothers and sisters in Christ, sa mundong ito. Kapag alam natin na ang lahat ng mga issue ay magbigay lang sa atin ng kasalanan sa harapan ng Diyos at magbigay lang ng kasalanan sa ating kapwa, wag na nating patulan ang mundo. Hayaan nyo na kung magmamagaling sila. Hayaan mo na kung sa piling nila sila'y tama. Hayaan nyo na kung ipinagmamalaki nila ang kanilang mga Diyos-Diyusan at ang mga taong kanilang sa palagay nila kanilang hero at tagapagligtas. Hayaan nyo na sila. Ang mahalaga ay tunay na inihayag natin sa kanila kung sino talaga ang dapat na kailangan natin sa mundong ito habang ang mundong ito ay pasama ng pasama. Sabi nga, siguraduhin mo na yan yung sarili, i-secured mo na yan yung sarili, dahil hindi natin alam kung ano ang mga bagay na atin pang kakaharapin habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Sabi nga, mamatay man tayo o buhay, sa pagdating ng ating Panginoon, ang mahalaga, we are assured, sigurado na tayo na tayo ay wala na sa kamandag ng kamatayan, na kasalanan, doon sa dagat-dagatang apoy na siyang kaparusahan, bunga ng kasalanan. Hayaan natin na lubos na tayong malaya at tunay na hindi nawala ng kabuluhan ang pagkamatay at pag-alay ni Kristo Jesus ng kanyang buhay. Dear brothers and sisters in Christ, maraming salamat sa buhay ni Lord Jesus Christ na inalay ang buhay para sa iyo at sa akin. Kaya i-treasure natin ito. Paano natin i-treasure? Preserve ourselves. Puso't isipan, salita at gawa, pananaw sa buhay. Huwag mong hayaan matalsikan ka ng kumunoy, huwag mong hayaan matalsikan ka ng putik habang ikay nabubuhay o naglalakbay sa mundong ito. Preserve yourself. Huwag mong hayaan na pabalik-balik ka at pasikrito pa sa mga kasalanang iyong ginawa. Ma-born again na tayo. Amen? My dear brothers and sisters in Christ, ma-born again ka na. Dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ang iyong buhay. Wag mong sayangin ang ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo sa iyo at sa akin. Para ito sa atin na tunay na sumampalataya sa kanyang ginawa. Through His death we're forgiven and held. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 4. Hindi lamang tayo pinatawad ni Kristo, kundi tayo pa ay kanyang pinagaling. Sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwanan ang pagkakasala
at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. See? Kayo'y gumaling sa pamagitan ng kanyang mga sugat. So, ano ang bunga or benepisyo ng kanyang ginawa? Natapos niyang gawa sa mundong ito na inalay ang kanyang buhay. Sabi nga, tayo'y tunay na pinatawad. At hindi lang pinatawad, my dear brothers and sisters in Christ, kundi tayo ay pinagaling pa. Hindi lamang physical, kundi spiritual, mental, social, emotional. Lahat ng espiritu ng ating buhay, tayo ay pinagaling ng Panginoon. Always remember, if you receive forgiven from the Lord, definitely ay makakamtan ng bawat isa ang tunay na kagalingan mula kay Kristo Jesus. At pinatunayan sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Ganun kabigat ang kasalanan mo at kasalanan ko. Pinasan niyang krus. Sabi niya, upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala. For the sake lang na tayo'y mapalaya sa espiritu ng kasalanan na siyang magbubulid sa atin sa impyerno sa habang buhay na kahirapan doon sa kabilang buhay. Grabing ginawa ni Kristo Jesus. Tinapos niya ito upang wag na tayong mag-alinlangan sa kanyang mabuting gawa sa atin. Always remember, namatay siya at hindi siya pumayag na nanatili siyang namatay, kundi siya'y muling nabuhay upang patunayan na tunay nga tinapos niya na talaga ang kanyang misyon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin upang tayo'y, sabi nga, wag nang pabalik-balik sa pagkakasala, upang tayo ay hindi na mahila sa kasalanan. Sabi nga, wala na ang kamandag ng kamatayan dahil tunay nga na tayo ay tunay na pinalaya na ng ating Panginoon. We are totally forgiven. Sabi dito, iniwan ang pagkakasala. Kaya you have the power and authority upang itakwil ang kasalanan. Kapatid, pagdirian mo ang kasalanan. Pagdirian mo ang iyong sarili. Kung ikaw ay masaya pa na nagtatago-tago sa pagkakasala at nag-i-enjoy ka pang makiisa sa mundong ito. Sabi nga, ingatan nating tayo'y matalsikan. Wag mong hayaan na ikaw mismo ay lumangoy-langoy sa kumunoy ng putik na simbolo ng kasalanan sa mundong ito. Mamuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tinapos na niya na i-offer ang kanyang sarili bilang isang buhay na handog na kaaya-aya upang matanggap ng Panginoon, upang ang forgiven na ating kailangan mula sa Diyos ay ating makamtan, upang mamuhay tayo muli doon ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag tayo'y mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, yun lamang ang mga taong ito na tumatawag ng Panginoon, Panginoon, at lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, ang siyang tunay makakamit ng katiyakan ng kaligtasan. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, tunay nga na sabi nga, huwag nating hayaan mawala ng kabuluhan ang ginawa, ang tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Grabe the opportunity. Huwag tayong magmayabang. I-secure na natin ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. Mamuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At iwanan na natin ang pagkakasala. Ito yung reason ng Panginoon. Kaya na-forgive na niya tayo. Para hindi na tayo maging alipin ng kasalanan. At hindi na tayo mamumuhay na taliwas sa Panginoon. Kundi lagi ang ating pamumuhay, lakad sa mundong ito ay kalooban ng Diyos upang matiyak
ang ating kaligtasan. At ito pa ang napakaganda, hindi lang forgiven, hindi lang itiniyak niya na tayo ay hindi na babalik sa pagkakasala at tayo ay tunay na mag-focus na mabuhay na kalooban ng Diyos. Ito pa ang napakaganda, gumaling tayo sa pamagitan ng kanyang mga sugat. Tiniis niya ang hapdi ng mga sugat na yan, anumang lalim, anumang lapad, anumang haba. Tiniis niya yun na halos mawawalan na siya. Sabi nga, kaya siya nalagutan ng hininga dahil halos matuyuan na siya ng dugo dahil sa napakaraming sugat na kanyang nakamtan sa kanyang pisikal na katawan. Tiniis niya ang mga sugat na yaon upang ipagkaloob sa iyo ang lubos na kagalingan. Kahit anong klaseng sakit yan, o kahit ano pang sumpa na darating na mga sakit or pandemya, o anumang mga cancer, my dear brothers and sisters in Christ, ang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, na sa kanyang mga latay at sugat na natamo sa krus ng Kalbaryo, receive it, na tayo'y ganap ng pinagaling sa anumang sakit at karamdaman. Kaya always remember, ang ginawa ni Jesus, ang tinapos niya sa krus ng Kalbaryo ay ang ihandog ang kanyang sarili upang makamtan natin ang forgiveness at higit sa lahat, makamtan natin ang kagalingan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Dahil doon sa langit, wala na doong pagkakasakit, wala na doong isinumpa, wala na doong kamatayan, wala na doong pagluha. So, kaya sabi niya, it is finished, tinapos na niya upang tayo ay makarating sa final lane. Tayo ay magiging victorious na mananakbo. At wala na tayong dala-dala na anumang sakit, bigat ng kasalanan. Sabi nga, bilang mga mananakbo, dala natin ay tunay na lubos na tagumpay at wala tayong pasan-pasan na mga mabibigat na kasalanan at wala tayong iniindang anumang sakit o karamdaman dahil tunay na tinapos na ito ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad ka na at pinagaling at tiyak ang iyong kaligtasan. At ito pa, lastly, sabi nga, He will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are willing for, or to those who are waiting for Him. See? Kaya, ginawa ng ating Panginoong Jesus ay tunay nga na pagkatapos niyang gawing ihandog ang kanyang buhay, hindi siya papayag, hindi siya babalik. At gusto niyang tapusin ang kanyang pangako. Ano yung tinapos ni Kristo Jesus na kanyang pangako or kanya pang tatapusin? Ay ang kanyang pagbabalik upang ganapin na ang katiyakan ng ating kaligtasan. Babalik siya upang tayo'y ganapin ang kaligtasan at upang hindi tayo i-condemn. Roma chapter 8 verse 1 to 4. Always remember that in Jesus Christ there has no condemnation. Sabi nga, paparito siya, kaya hintayin natin ang kanyang pagbabalik upang patuloy na lubos na maganap ang kanyang pangako kasi nagawa na niya ang una niyang pangako. So ang kanyang pangalawang pangako ay dahil siya'y muling nabuhay, babalik siyang isang mananagumpay upang patunayan na totoo that we are forgiven. Binayaran na niya sa krus ng Kalbaryo ang ating kasalanan, kaya wala na karapatan na tayo'y i-condemn pa sa ating mga pagkakasala. Kaya sabi niya sa Roma chapter 8 verse 1 to 4, kaya nga hindi na hahatulan, maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. So babalik siya upang lubos na patunayan na tinapos na niya ang lahat. Kaya ikaw na tumanggap ng kanyang mga tinapos na gawa, no? Kailangan manindigan ka na hindi ka mapabilang na hahatulan o maparusahan dahil nakipag-isa ka na kay Kristo Jesus. Nanalig ka na siya'y namatay para sa iyo at muling nabuhay at bumalik siya or babalik siya para sa iyo. Kaya manindigan ka
na sumampalataya ka, na hindi ka nahahatulan at hindi ka na maparusahan dahil ikaw nananalig at nakipag-isa kay Kristo Jesus. At ang pangalawa na kanyang patunayan na nagawa na niya sa kanyang pagbabalik ay wala na tayo sa ilalim ng batas ng kasalanan. Sabi niya, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, we need to do is to, sabi nga, yung mag-unite, yung makipag-isa kay Kristo, upang ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay na tinapos na niya, ay sabi nga ay huwag mawala ng kabuluhan, bagkus patuloy nating tinatamasa ang mga benepisyo nito. At ang pangako niya ay hindi na tayo paghaharian ng kasalanan. Sa isang tao na tunay na ganap ng born again, ay hindi siya basta-basta na muling mahila sa pagkakasala or babalik sa pagiging alipin ni isang makasalanan. Dahil naibigay na niya ang kanyang buhay bilang buhay na handog sa ating Panginoong Hesus, bilang kanyang pakikipag-isa. Nakiisa na siya kay Kristo kung paano si Kristo'y namatay para sa kanya. Kasama niya na rin na dininay niya ang kanyang sarili. Namatay na rin ang kanyang old nature. At sa kanyang pagtanggap sa ating Panginoon, Yesu Kristo, definitely, He become born again at namumuhay na siya ayon sa Santong Espiritu na nagbibigay buhay sa atin habang tayo nabubuhay sa mundong ito at hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus na tunay na patunayan niya sa kanyang pagbabalik na totoo na tinapos na niya ang kanyang ginawa dahil ang benepisyo nito ay lubos na nating nakakamtan sa kanyang lunang lubusan sa kanyang pagbabalik. So makita natin na ang Espiritu na ang nagbibigay sa atin ng buhay. So hindi na tayo alipin ng kasalanan sapagkat tayo ay nakipag-isa na sa ginawa ni Kristo Jesus sa atin. And pang-tatlo, ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. So sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Makita natin hindi tayo matatakot sa kasalanan. Bakit? Kasi siya mismo ang hahatol sa kasalanan. Dahil tunay nga na wala ng kamandag ang kasalanan at ang kamatayan at ang buhay na walang hanggan na kaparusahan doon sa impyerno. Dahil tinapos niya na ito, binayaran niya na ito sa krus ng Kalbaryo bago siya namatay at muli siyang nabuhay. Kaya sa kanyang pagbabalik ay nais na niya na ipadama na sa iyo, ipakita, i-demonstrate kung paano mo na i-enjoy ang mga benepisyo na bunga ng kanyang ginawa na tinapos na niya sa krus ng Kalbaryo ang laban na ito upang tayo ay patuloy na maabswelto. Hindi na tayo alipin ng kasalanan at hindi na rin tayo hahatulan dahil sa kasalanan. And pang-apat, ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Upang sabi nga ay hindi tayo lalabag sa kautusan ng Diyos. Patuloy tayong mamumuhay ayon sa nais ng Espiritu Santo, hindi ayon sa laman. Kaya makita natin na tagumpay na, wala ng kapangyarihan ang kasalanan at wala na rin kapangyarihan ang impyerno sa ating mga buhay dahil naganap na. Tinapos niya na ito sa krus ng Kalbaryo. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, ano ang ating gagawin? So, patuloy kang magpakatatag sa iyong pananampalataya. Patuloy mong alalahanin at isapamuhay at i-treasure ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tinapos na niya ang laban para sa iyo at sa akin. Kaya sabi nga, sino ka pa upang maghihikahog, no? Na upang lumaban, itinapos na ni Kristo.
Ang iyong gawin na lang ay mag-stand firm sa iyong pananampalataya. I-grab mo na yung mga benepisyo na kanyang ginawa na tinapos na niya sa krus ng Kalbaryo. Na ano iyon? Yung we are forgiven. At sabi nga, pinalaya na tayo sa kasalanan. At hindi na tayo nabilong sa condemnation. At tiyak na sa atin ang ating kaligtasan. Na may hatid pa na kagalingan. Dahil doon sa langit, hindi pwede pumunta doon ang hindi magaling. Kaya dito pa lang sa lupa, inihahanda ka na ni Kristo Jesus. Para pagdating doon sa langit, tanggap ka. Dahil doon walang isinumpa, walang may sakit, wala ng kamatayan, wala ng pagluha, wala ng gutom. Kaya dito pa lang sa lupa, grab it, the opportunity na pinagaling ka na sa pamagitan na ikaw ay ganap ng pinatawad. Kaya wag mo nang patulan anumang mga gawa ni Satanas sa mundong ito. Preserve yourself. Ingatan mo, i-treasure mo ang ginawa ni Kristo. Conclusion, Hebrews chapter 9 verse 28. Always remember ang pangako ng Diyos. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many people. Remember that. Na yan ang tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. He will appear a second time. So darating siya not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. So kapatid, ano pa? Ano pang ikinalulungkot natin? Ano pang ikaproblema natin? Stand firm na lang tayo at manatiling tapat hanggang wakas na naghihintay sa Kanya. To God be all the glory. Ama, maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Naganap na ang aming tagumpay at wala nang kamandag ang espiritu ng kamatayan at kasalanan. At salamat na kami lubos ng magaling at tiyak na ligtas. Alalahanin mo kami, Ama, anumang oras dumating ang aming Panginoong Jesus. At we decree and declare that we are a victorious Christian.